unang panahon, mayroong mapayapang kaharian na tinatawag na Berbanya. Ito ay pinamumunuan ni Haring Fernando at ang kanyang kabiyak na si Reyna Valeriana. Mayroon silang 3 anak na lalaki. Ito ay sina Don Pedro ang kanilang panganay, Don Diego, at Don Juan ang kanilang bunso. Isang gabi, habang natutulog ng mahimbing si Haring Fernando, siya ay nakaranas ng isang masamang bangungot at nagkaroon ng sakit. Ano nangyayari sa mga to? Ayos na lang ba? Ang masamang panaginip ay tungkol sa bunso niyang anak na si Don Juan na itinapon sa ilalim ng balon ng 2 lalaki. Tinawag nila ang lahat ng doktor, ngunit walang makatukoy sa lunas ng karamdaman ng hari. Hanggang may isang manggagamot ang nagsabing, Ang tanging makapagbabagaling sa hari ay ang kanta ng ibong Adarna. Ito ay matatagpuan sa puno ng Gildan sa Ratas, sa bundok na Kol. Mga kawal, maaari mo bang tawagan lang sa anak ko si Fred? Dahil may mahalagang sasabihin ng kanilang ama. Susunod, mahal na Reyna. Don Pedro, Don Diego, Don Juan, kayo ay pinapatawag ng hari. May mahalaga daw na sasabihin sa inyo. Bakit? May iyong pinatawag. Don Pedro at Don Diego, kayo ay aking ipinapadala sa Bundok Tabor upang hanapin ang ibong Adarna na magpapagaling sa akin. Masusunod, ama. unang naglakbay patungo sa Bundok Tabor ay si Don Pedro. Sumunod ay si Don Diego. Ngunit kapwa na bigo at naging bato ang dalawa. Dahil sa dumi ng ibong Adarna, tumangging ipadala ni Haring Fernando si Don Juan sa takot na magkatotoo ang kanyang bangungot na itinapon si Don Juan sa balon ng 2 di nakikilalang lalaki. Ama, ako inyong paintulutong maglagbay upang kayo magamot sa larang madaling panahon. Huwag kayong mag-alala, ako ay mag-iingat sa akin paglalakbay. Huwag ka na pumunta sa bundok-bundok. Ito ka na lamang sa akin. Umalis na sa kahariang Berbanya si Don Juan patungong Bundok Tabor upang hanapin ang ibong Adarna na makakapagpagaling sa kanyang ama. Habang naglalakbay siya sa Piedras Platas, mayroon siyang nakilalang isang matandang babae na gutom. Ikaw ba ay may pagkain? O pwede ba akong humingi? Kahit kaunti lamang, ako'y masaya na. Mabait si Don Juan sa matanda, kaya't binigyan niya ito ng tinapay na kanyang dala. Dahil sa kanyang pagiging mapagbigay, siya ay tinulungan ng matanda na mahanap ang ibong Adarna. Natagpuan na ni Don Juan ang mestikong ibon na makakapagpagaling sa kanyang ama at ibinalik ang 2 niyang kapatid. Habang sila ay pabalik sa kahariang Berbanya, nakaramdam ng inggit si Don Pedro sa tagumpay ni Don Juan na makuha ang ibong Adarna. Diego, Sinabi ni aking Don pinaplano Pedro ang kay kasama Don sa'yo Diego ang upang tayo kanyang ang plano kilalaning matagumpay para kay Don na Juan. nakapag-uwi sa iyo.
ay nasa gitna ng kagubatan, may tumulong sa kanya na ermitanyo. Ano ang nangyari sa'yo? Halika't ikay aking gagamot. Isang milagro, gumaan ka agad ang aking pakiramdam. Anong may bibigay ko na kabayaran sa inyong pagtulong? Naku, huwag kang mag-alala, Pedro. Ikay aking tinulungan sapagkat ipinadala ako ng Diyos upang kay matagpuan. Maraming salamat. Walang anuman, Don Juan. Tiyak na hinahanap ka na ng iyong ama. Dali-daling bumalik si Don Juan sa Berbanya. Nang makita ng ibong Adarna si Don Juan, nagsimula itong umawit at isinalaysay rin ng ibong Adarna ang pangyayari sa bundok Tabor. Pinugbog nila si Don Juan upang sila ang makakuha sa akin at sa karangalan. Dapat kayong pagsahan. Huwag po, Ama. Sila'y mga anak ko rin. Napatawad ko na sila at ako na lang ang hihingi ng kapatawaran para sa kanila. Dahil sa sinabi ni Don Juan, napatawad na rin ng hari ang kanyang dalawang anak. Inatasan ng hari ang kanyang tatlong anak na bantayan ang ibong Adarna. Kailangan ninyong bantayan ang inyong Adarna buong araw at gabi. Kahit hinati ko ang oras nito sa pagbabantay. Masusunod, Ama. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, nagtaksil ang magkakapatid kay Don Juan. Niloko nila si Don Juan na magbantay ng ibong Adarna kahit hindi ito ang takdang oras ng pagbabantay niya. Nakatulog ito dahil sa puyat. Pinakawalan ng dalawang prinsipe ang ibong Adarna. Pinahanap ng kanyang kapatid ang ibong Adarna. Nung siya'y nakaalis na sa Berbanya, sinabi ng dalawang prinsipe sa kanilang ama na pinakawalan ni Don Juan ang ibong Adarna at siya'y umalis sa palasyo. Ma, pinawalan niyo ang ibong Adarna at siya ay natatago. Hayaan ninyo na hanapin namin siya at bigyan ng malaking parusa pagkalit na sa Berbanya. Nahanap nila si Don Juan sa bundok Armenia. Sobrang tahimik dito at mapayapa. Nagdesisyon ang magkakapatid na doon na tumira. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang tatlong magkakapatid ay nakatagpo ng isang mahiwagang balon. Agad silang nagtaka kung ano ang nandito. Kaya naman, agad silang nag-usisa at napagdesisyonan nilang bumaba. Nauna si Don Pedro. Sinubukan niyang bumaba, ngunit siya'y nabigo dahil sa sobrang lalim ng balon nito. Kaya naman sumunod si Don Diego. Ngunit siya'y sobrang nangangamba dahil baka siya'y mahulog. Kaya sumunod si Don Juan. At hindi nagdalawang isip na bumaba sa talon. Pabalik na si Don Juan sa taas na may kasamang mga nagsisigandahang prinsesa. Pabalik na sila sa Berbanya, ngunit may naalala si Doña Leonor. Sandali, Don Juan. Naiwan ko ang singsing na bigay sa akin ng aking napakahalaga iyon sa Leonora, alam kong mahalaga ang singsing na yun para sa iyo, ngunit hindi na natin ito mababalikan. Kukunin ko. Hayaan ninyo na kunin ko ang singsing na ibinigay ng iyong ina, Leonora. Don Juan, paano kung mapano ka? Huwag na, Don Juan, baka mapano pa ang iyong buhay. Mag-iingat ako, Binibi. Ngunit sa ngayon, paalam mo na. Nangangako ko na ibabalik ko sa iyo ang singsing. Habang bumababa si Don Juan sa balon, sinadyang putulin ni Don Pedro ang lubid, kaya bumagsak si Don Juan. Pagkarating niya sa Reino de los Cristales, nagpakilala siya kay Doña Maria Blanca na anak ng Haring Salerno. Sino ka?
Bakit ka nasa karyang ko? Kung nga pala si Don Juan, tatlong anak ni Haring Fernando at Reyna Valeriana sa kaharian ng Berbanya. Kaya ako nandito upang hingin ng kamay ng iyong anak, Haring Salermo. Hindi ko bang hingin ng iyong kamay binibini? Payag ako. Kailangan mo nang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iatas ko sa iyo. Itong pagsubok ang pinagdaanan ni Don Juan at ito'y pawang na pagtagumpayan niya sa pamamagitan ng mahika ni Doña Maria Blanca. Ngunit kailangan ni Doña Maria Blanca na hindi siyang ipapakasal ng kanyang amang hari kay Don Juan. Kaya naman, lumayas ang dalawang magkasintahan. Don Juan, halina tayo tumakas. Alam ko hindi pa palag ang aking ama na ako'y pakasal sa'yo. Subalit, nalaman ni Haring Salermo na nagtanang ang dalawa. Kaya ito'y nagalit at sumumpa siya ng Sumpa ko na malilimutan ni Don Juan si Doña Maria Blanca kapag may ibang babaeng tumingin sa mga mata niya. habang sila ay nasa daan pabalik sa Berbanya, iniling ni Doña Maria Blanca na hindi siya makalimutan at huwag siyang titingin sa ibang babae. Don Juan, bakit titingin sa mga mata ng ibang babae? Pakiusap, mahal ko. Pagkarating nila sa Berbanya, nagsaya ang buong pamilya ni Don Juan. May sinabi si Doña Leonora na ikinagalit ng hari. Ang totoo niyan, pinuto ni Don Pedro ang lupit na kinakapitan ni Don Juan sa balon. Kaya hindi namin siya naisang makabalik dito sa Berbanya. Napalingon si Don Juan kay Doña Leonora at gumana ang sumpa ni Haring Salermo. Kaya nakalimutan niya si Doña Maria Blanca. Kaya si Don Juan ang itinakdang ipakasal kay Doña Leonora. Nagalit si Doña Maria Blanca. Hindi! Hindi ito maaari! Don Juan, sinabi mo na ako ang iyong minamahal. Ngunit bilang ngayon, hindi mo na ako nakikilala. Sana maalala mo akong muli. Mahal ko. At dahil doon, naalala ni Don Juan kung sino ang kanyang tunay na iniibig. Hindi ako papayag pakasal kay Doña Leonora dahil hindi siya ang aking inibig. Kaya naman, nagpasya na si Don Juan na gusto niyang magpakasal kay Doña Maria Blanca at si Doña Leonora naman ay magpapakasal kay Don Pedro. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Eto na ang kantang hinihintay natin. Eto ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Hawak kamay, pikit mata, sumasabay sa musika. Gusto kitang isayaw ng mabagal. Natawag ni Haring Fernando ang mag-asawang si Don Juan at Doña Maria Blanca. Kaya importante akong anunsyo. Kayo ay magiging bawang hari at reyna ng Berbanya. Hindi maaari, Ama, dahil kami ay mamumuno sa Reino de los Cristales. Kaya naman, sina Don Pedro at Doña Leonora
Nora ang namulo sa Berbanya. Juan nga, makatulog ka. Sino ang magakalang mahal kita? Sino ang maglalahad ng nadarama? Bakit hindi alam kung bakit lagi sa akin lumalapit kahit minsan ako'y nagkulang? Sino ang pinagmulan ng pag-ibig? Sino ang nagagaw ng iyong sandaling? Bakit hindi alam kung bakit laging sa akin lumalapit kahit minsan ako'y nagkulang? Patuloy kong hahanapin kahulugan